Ning. Live na po tayo. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Kahit na malamig ang panahon ay mainit ang pagtanggap ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen? At ibigay po natin ang pinaka-the best ng ating mga pagpupuri at pagsamba sa ating nag-iisang nagbilang tunay na Diyos. Amen? At kahit po lahat ay tumayo, let us acknowledge the presence of God in our midst. Panginoon Diyos, maraming salamat po, O Diyos. Sa oras na ito na kami po sa oras na ito. Ikaw po ang aming pagpupurihan ng pasasalamatan sa iyong banal na mahal. As we give praise and worship, wala po kami ibang naranasan kundi ang pagsama mo, ang pag-ibig mo, ang kapayapaan na nagmumula po sa iyo. At patuloy po kami maparangalan ka at balhatiin ka, O Panginoon. At patuloy ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na manahan sa amin sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang aming papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The holy worship is taken from Psalms 29 verses 1 to 2. Give unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Amen? Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. God is good. All the time. People song of praise and His heart of mine. God is good.
Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos na lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ngunit na ako noon na walang bagay na mahirap para sa inyo, Panginoon. Lord, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat. Tulad ng awin na ito, naniniwala kami na wala kami higit pa sa aming kailangan at higit pa sa aming isipan na kaya mong gawin ang Panginoon. At diniklara namin, Panginoon, na walang mahirap at walang imposible sa inyo. Pinupuri namin ang iyong pangalan dahil alam namin, Panginoon, Ikaw ang aming posible. Lahat ng bagay ay posible sa iyo. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa hindi na kulang.
Dahil pinanalangin, Panginoon, tunay nga po na kayo ang dakilang Diyos. Lord, we worship you and we honor you, Lord. Karapat-dapat kang sambahin, purihin, Panginoon. Sa iyo po ay lumalapit kami, O Diyos, at nagpapakumbaba. Hinihiling, Panginoon, ang iyong pong pagpapala, O Diyos. Pagpapala sa aming bayan sa Pilipinas. Hinihiling, Panginoon, na kayo po ang Diyos na gumawa at kumilos na iyong mga himala, Panginoon. Kayo na nagbabago ng panahon, kayo na naglalagay ng hari, kayo na nag-aalis. Kayo, Panginoon, ang mahuna, Panginoon, sa aming bayan. Hinihiling din po namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat dito sa Taiwan. Kayo patuloy na maging malaya. Ang pangalan ni Jesus ay malayang may pangaral sa lahat ng lahi, sa lahat ng dako sa Taiwan. Pinapanalangin, Panginoon, ang mga prayer request ng aming mga kapatiran, O Diyos. Pinapanalangin, Panginoon, ang mama ni Pia, O Lord. We pray, Lord, for healing, O God, sa kanya. Panginoon, we pray, Lord, for her son, O God, na kayo po ang mag-ingat at maging maayos po ang mga susunod na araw. Pinapanalangin, Panginoon, ang travel clearance ni Anika, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng favor. Doon sa oras na interview, O Lord, kayo po ang mag-interview. Pinapanalangin din, Panginoon, ang patuloy na kagalingan ng kapatid at mama ni Ate Mila at maging ang pagbalik, Panginoon, ng aming kapatid. Patuloy ang pag-iingat ninyo, O Diyos. Patuloy din pinapanalangin, O Lord, ang mga panalangin ng bawat isa na narito. Ang mga panalangin hindi mabigkas, O Diyos. Mga panalangin, Panginoon, sa puso. Mga panalangin, Panginoon, na iyong pagpapala, O Diyos. Dinadalangin, Panginoon, na kayo po ang tutulog. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin ang ating Janet, O Lord, na ngayon ay nasa hospital. We pray, Lord, kayo po ang maghawak sa mga kamay ng doktor na tumitingin sa kanya. Hinihiling namin, Panginoon, na maging matagumpay ang operation, Panginoon. Hinihiling din namin, Panginoon, na anumang pananakit ng kanyang katawan, O Diyos, kayo po ang magpagaling. Sa bawat panalangin na iludulog sa umaga nito, kayo ang Diyos na tulungan, Panginoon, sapagkat wala pong imposible. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang nalalapit na first anniversary. Ang pagtitipo ng mga gawain, Panginoon, na yung pinagkatiwala sa Filipino Ministry. Pagsasama ng wali at tawid, Panginoon, na iyang lunan, O Lord. We pray for your grace and mercy. Kataguin niyo nga po kami. At patuloy ka, O Lord, na magpala sa gawain na narito. At maging saan man pinapangaral si Jesus sa lago, Panginoon ng Taiwan, hayaan patuloy na maitaas namin ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng Espiritu ang kumilos, at kayo nga Ama ang papagbigyan, Panginoon, ng papuri. Walang iyan. Sa iyo po, maingat po ibabalik lahat ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Nanatili po tayo nakatayo. Ang pagbasa ay mula sa Numbers 23:16 hanggang 26. The Lord met with Balaam and put a message into his mouth and said, Go back to Balak and give him this message. So he went to him and
and found him standing beside his offering with the princess of Moab. Balak asked him, "What did the Lord say?" Then he uttered his oracle, "Arise, Balak, and listen. Hear me, son of Zippor. God is not a man, that he should lie, nor a son of man, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot change it. No misfortune is seen in Jacob, no misery observed in Israel. The Lord their God is with them. The shout of the king is among them. God brought them out of Egypt. They have the strength of a wild ox. There is no sorcery against Jacob, no divination against Israel. It will now be said of Jacob and of Israel, see what God has done. The people rise like a lioness. They rouse themselves like a lion that does not rescue the devours his prey and drinks the blood of his victims. Then Balak said to Balaam, neither curse them at all, nor bless them at all. Balaam answered, did not I tell you, I must do whatever the Lord says? And this is the word of our Lord Jesus. Thanks be to God. Morning po. Magandang araw sa inyong lahat at malibong sa mga kasama natin sa online. Good morning. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa araw na ito. Tayo magkakasama. Yan. So, sa mga ito, ang tatalakay, the integrity and faithfulness of God. The integrity and faithfulness of God. Ang Diyos po ay matapat. Yan po ay totoo. Yan po ay napatunayan. Yan po ay hindi mapapasubalian ng tao. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. The integrity and faithfulness of God. No? Pagka sinabi natin integrity, buo yun, di ba? Totoo. Pag sinabi natin integrity, wala mong mapapasubalian. No? At ito ang Diyos na kilala natin, at ito ang Diyos sa Biblia. So yung integrity and faithfulness of God, sabi dito, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Yung salita ng Diyos at kung sino siya ay hindi ko mapaghihiwalay. Yun po yung kagandahan sa ating Diyos. Hindi po siya nagsabi ngayon, nangako ngayon, at hindi niya tutuparin. Ang Diyos ay tumutupad ng kanyang mga pangako. At dahil doon, mapanghahawakan po natin yung mga pangako ng Diyos. No? At binasa kanina yung Numbers 23. Tinalaman po natin, no? Ito po yung historical context doon. So yung mga Israelita, sila po ay papasok na sa lupang pangako. No? Papasok, naghahanda na sila papasok sa lupang pangako. So, they are numbering around 2 million. Tapos, si Balak, siya po ay yung hari ng Moab, ay natakot. No? Natakot po siya na sasalakayin sila. Sino ba si Balak? Ano ba yung Moab? Now, si Moab, kilala niyo si Moab. So, si Moab ay ako sa pamangkin ni Abraham. Ako sa pamangkin po yan ni Abraham. Sino ba yung si Moab na yan? So, sila po ay galing po sa lahi ni Lot sa Moab. Pangalawa, God did not instruct Moses to annihilate
Moab. So, hindi sila kasama sa sasakupin. Hindi sila kasama sa ipinangako ng Diyos. No? Itong si Balak ay inunahan ng takot. Bagamat hindi siya kasama. Nakakalas ba kayo ng gano'n? Na pumasok kayo sa labanan na hindi ninyo laban. Halimbawa, meron kayong kaibigan. Kaibigan ko ito eh. Ito malaki ang utang. Ako na lang ang mananagot. No? Wala namang ganun eh, di ba? Nalamay. No? Itong Moab, hindi kasama doon. Sabi ko sa Deuteronomy chapter 2 verse 9, do not harass the Moabites or provoke them to war, for I will not give you any part of their land. God Himself told Moses, do not harass the Moabites. Pero ito si Balak, nagkaroon ng Balak. No? Because of his fear, takot. Kaya ako yung takot, ano yan eh, nakakasira. Minsan nga, yung takot, nakakapahamak. Dahil sa sobrang mong takot, maaari kang makagawa ng mga decision na hindi maayos. And then, si Balaam ay isang pagan diviner and also a prophet. Itong si Balaam, nakaka-rinig ng tinig ng Diyos. No? At itong si Balak, hinard niya si Balaam. And then, si Balak, naniniwala sa mga curses. Okay? Naniniwala sa curses. Sino hindi ba naniniwala sa mga curses? Hindi masumpa-sumpa. Di ba? Sino sa inyo nakarinig na susumpa kita? Di ba? Gagapang ka na parang may mga ganun. Minsan may mga matatanda, di ba dati? Puso yan eh. Ito ang mangyayari sa iyo. Alam niyo po, huwag na huwag yung gagawin. Kasi lalo na kung kayo magulang sa iyong anak, huwag na huwag yung gagawin niya. So, he want to hinder Israel's success by cursing Israel. And then he pressured Balaam. So, ito po sa Numbers 23, ito po ay tatlong beses pinagtangka ni Balaam i-curse yung Israel. So, Balak, king of Moab, feared Israel and hired Balaam to curse them. But every time Balak spoke, God turned curses into blessings. God turned curses into blessings. Balaam declared, God is not a man that he should lie, because he promised and not fulfill. So the chapter shows that no human fear or scheme can overturn God's integrity, God's truthfulness, God's faithfulness, and power to bless His people. Kaya po, kung ikaw ay anak ng Diyos, walang dahilan para matakot ka sa sumpa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Meron ganyan eh, di ba? Meron yan yung ano eh. Meron yung... Alam niyo po kami noon, siyempre naikot, di ba? Sabihin ng iba, ng mga lokal, kaya sa lugar, di ito, may mga kabahan, pag tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay protected. Amen. May hedge of protection po tayo. Maraming pagkakataon na naranasan namin yun. Sabi na may mabubagat yan, kasi naikot kami doon sa iba-ibang mga higit na lugar noon during mission. So, sa madaling salita, natapos si Balaam, nagtatanso pa rin si Balaam, ngunit nanalig na karapatan ng Diyos. Amen. So, ano ba yung God's integrity? God's integrity, doon po nakarest yung ating faith. Yung kung ano yung sinasabi niya sa kasulatan, sa Biblia, ginagawa niya yun at gagawin niya. Our faith rests on
God whose character never changes. Hindi po yan yung magising ngayon, mali. Ako, sama ng tulog ko. Pagka nagising ako, masama rin yung aking gagawin. Hindi po gano'n ang Diyos. Alam niyo, maraming tao na bumuhay ng talunan dahil sa wrong conception of who God is. God's character never changes. He never changes. Constant po. Mapagkakatiwalaan natin ang Diyos. Amen. Tayo nga, naniniwala na yung salapi natin ay may halaga. Di ba? Pag may papel, papel lang yan. Kailan ba nagsimula yan? Nagsimula yan dahil dati napalo sila sa kakadala ng sinsilyo. Napalo sila sa kakadala ng silver, ng mga barya, di ba? Hanggang naisipan ng sa China yung nagsimula yung maging papel, yung pera. Diba? At yun ay parang pangako na kung ano yung nakalagay doon sa papel, ganun garami ng silver ang halaga nun. So para silang merchant, biro mo, merchant ka, dala-dala mo na yung mga sinsilyo mo, yung mga bilya mo, tapos dala-dala mo rin yung paninda mo o bibilin mo. So yun na, napagalit, no? At tayo naniniwala nun. Actually, pagkat kung nagpila-pera, may pananampalataya ron. Ang pananampalataya mo, yung sinasabi doon sa pera na yun, yun yung halaga nun. Okay? Di ba? Kung ang pananampalataya natin sa pera ay magiging pananampalataya natin sa salita ng Diyos, sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, gagawin niya. Ano kaya mangyari sa ating salita? So integrity means fullness, consistency, and moral perfection. That's integrity. May isang salita sa Tagalog. So God is not a man that he should lie. God is not a man that he should lie. So Balak tried to manipulate Balaam, but God's integrity held firm. So ano pa yung God's integrity? God's integrity. Our faith rests on a God whose nature is consistent, whose nature is holy, and whose nature is perfect. Si God, consistent po yan siya. No? Hindi mo nababawasan yung kanyang power. Hindi mo napuputol yung kanyang reign o yung kanyang paghahari. No? Siya po ay sovereign. He is in control, but He is not controlling. Okay, ba yun ha? God is in control, but He is not controlling. Ibig sabihin niya, hindi tayo remote control, hindi remote. But He is in control. Meron pa rin tayo free will. At doon sa paggamit natin free will, inilalagay natin yung pananalig natin sa Diyos na consistent, sa Diyos na banal, sa Diyos na perfecto. Sabi sa Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. Yung lahat ng kanyang kaparaanan ay patas. Patas po ang Diyos. Sabi rin sa Psalms 119 verse 137, Righteous are you, Lord, and your laws are right. So God's integrity assures us that His action will always align with His nature. Amen. Dahil siya ay mabuti, ang gagawin niya ay mabuti. Dahil siya ay banal, ang gagawin niya ay banal. Amen. No? Alam niyo, kaya napaka-importante na alam din natin yung kung sino tayo. Yung identity natin, napaka-importante. Ang Diyos, yung kanyang identity and integrity ay consistent. He never contradicts Himself. So ano ba ibig sabihin na siya po ay Diyos na tapat? No? The truthfulness of His Word. Totoo ang kanyang salita. God's Word is absolute truth na subject to error
or deceit. Hindi mo siya manggagancho. No? Hindi mo siya gano'n. Hindi kaya pinangangakuan dahil gusto pa lamang niyang makuha. Pinangakuan kanya dahil gagawin niya yun. Magkaiba po yun, di ba? Yung mga naniligaw, talagang ang laging kilos ng best foot forward. Di ba? Pero ang Diyos, lagi siyang best. Lagi siyang best. God's word is absolute truth, not subject to error, not subject to sin. Sabi doon sa verse 90 ulit, does He speak and then not act? Magsasabi ba siya, pero hindi siya gagawa? Ang Diyos po ay hindi o gano'n. Pag sinabi niya, ginagawa niya. So Balaam could only declare what God said, even against Balaam preachers. Now, pagka binasa natin yan sa chapter 22, so, pumunta, may pinapunta itong si Bala kay Balaam, no? At kinukuha nga siya bilang taga-curse. Tapos, pinoperan siya, no? Tinanggihan niya, tapos pinilit pa rin siya. Kinaugnay siya ng Panginoon. Number 1, no? Tumuloy pa rin siya. Pangalawa, kinausap siya ng donkey. Di ba? Yung donkey ayaw tumuloy. Tapos ayaw mag-usap naman siya sa donkey. Di ba? Nakakuha ko si Balaam, no? Nakipag-usap niya sa donkey. Sabi ng donkey, matagal mo na akong kasama. Ginawa ko ba ito sa iyo? Okay, no? So, dahil pangatlong kumausap sa kanya, anghel. Nakita niya na yung anghel, nagpatuloy pa rin. Etong si Balaam, yung mga sinabi niya totoo. Pero bakit siya natawag na false prophet? Totoo naman sinasabi niya. Sa New Testament, tawag sa kanya false prophet. Alam niyo bakit? Kasi kahit totoo, yung motibo mo, ang question mo ko, bakit ka pa rin tumuloy? Nag-warning na sa iyo ang Diyos. Nag-warning na yung donkey. Nag-warning na rin yung angel. Kaya yung gifts does not always mean or does not equal character. Pwedeng gifted ang tao, pero yung character niya, flaw. Yung motive niya ay money. No? At ito po yung nakakalungkot, no? Kasi sometimes, most of the time, he preached in. Maganda yung motibo, maganda yung ano, pero pagkalaki, nakakalimutan na. Kaya ang pinakamalaki talaga yung challenge sa atin, alam niyo kung ano? Hindi yung panahon ng paghihirap, kundi yung panahon ng pananagumpay at pag ikaw ay nasa itaas. Kasi maaaring makalimutan mo yung calling mo. Ito si Balaam, makalimutan niya yung calling niya. Bakit po? Inopera siya ng malaki ni Balak. Nagribala ng masama sa Israel. So, mga kapatid, God's word is true. Believers can trust the Scripture as God's reliable word. Tayo po, mga kapatid. No? So, etong si Balaam, meron siyang mga vision, di ba? Ano ang pinangahawakan ng mga Israel? Yung mga Israelita ng panahon na ano ang sinabi ng Diyos doon sa kanilang record? The truthfulness of His word. Sabi dito, sanctify them by the truth, your word is truth. Paano tayo nasa-sanctify? Paano tayo nililinis? Paano tayo binabala? Binabala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mo tayo, hindi mo tayo sumasamba dahil tayo perfecto o dumagalo sa gawain dahil tayo perfecto. Kasi yung preaching ng word, yung declaration of the word, ay parte sa pagkilos ng Diyos para tayo masanctify. Dahil tayo ay binabago. Doon sa proseso ng pagbabago, kasama doon sa salita ng Diyos. Amen. Sanctify them by the truth, your word is truth.
Sabi ko sa Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me. And kaya po tayo, no? Pagka meron po tayong mga naghihingi ng counseling sa atin, no? Ibigay nyo yung mga promises ni God. Kaya napaka-importante na alam natin na sinasabi ng salita ng Diyos. Lalo na kahit sa daily living or kahit na sa mga tinatawag na pagsubo. Paano ba yung gusto? Di ba, any word of God, hindi ko kailangan din tayo magkaroon ng skills how to use yung word of God. Example. Okay. Merong isang tao, namumudelo siya, marami siyang iniisip. So, ngayon, naisip mo, sabi ni Pastor, magbanggit daw ako ng word of God. Ano kaya yung word of God? Alam ko lang, ayan eh. In the beginning was with God. And the word was with God. Hindi ako pray, di ba? Kaya naman tayo, nagsasanay. Nagsasanay tayo, how can we use the word appropriately? Diba? Tapos, merong isang gusto magpasalamat. Ang kaya yung appropriate word? Ang ikli naman, memory mo, di ba? Ano ba yung pinakamaikling verse sa Bible? Jesus word. Hawakan mo yung word of God. Ano yung word of God na alam mo? Jesus word. Di ba? Appropriate. Kaya umahat natin. Yung truthfulness of God's word, inaaral din natin. Every promises in Scripture is reliable. Unlike human word, God's words carry divine authority and certainty. Unlike human words, unlike politician word, unlike sino man word, God's word is reliable. Mapanghahawakan. Madadala natin yan. Parang yung bill. Diba? Yung sa laking papel. Napakaliit. Or, gaya nga ng ginagamit nila sa word na faith, yung faith is like a title deed. Yung title deed, yung titulo ng lupa, alam mo na meron kayo, hindi dahil hawak-hawak mo yung lupa. Hindi dahil nasa kamay mo yung lupa. Ano ang meron ka? Title deed. And that's faith. Ganun din yung word of God. Pangatlo, God's faithfulness to His people. Faithfulness means steadfast loyalty and commitment. Faithfulness means steadfast loyalty. Steadfast na loyal pa. Committed pa. Diba? Ganon yung faithfulness ni God. Diba? Kaya hindi mo siya maaaring palitan ng kung sino man, kahit na gaano ka-faithful si husband mo, si ano. No? Kasi tao hindi consistent. Hindi tayo consistent. Yung emotion natin, bago-bago, pero si God, as He promised and not fulfilled, Israel was blessed because of God's covenant with Abraham. Now, mamaya pupuntahan natin. Ano ba yung covenant ni Abraham? God's faithfulness to His people. Sabi dito, because of the Lord's great love, we are not consumed. Great is your faithfulness. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Kahit sa panahon na ang Israel ay tumalikod sa Diyos, ang Diyos ay faithful pa rin. Amen. Ang Diyos ay faithful pa rin. Kahit ang Israel ay tumalikod sa Diyos. Ano nyo ba, hindi kailanman matatanggi ng Diyos kung sino siya. Sabi dito sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown. Siya yun eh.
Kaya nga po yung ating pananagumpay, hindi po ito nakabase kung sino tayo, kung ano tayo. No? Hindi po yan nakabase. Hindi po yan nakabase sa lacks natin. No? God is faithful. If we are faithless, we remain faithful. Alam niyo po, isa yun sa mga napakagandang pangako at salita ng Diyos. Dahil sa totoo lang, may mga panahon sa buhay ng mananampalataya na yung faith natin nagiging faith. O yung faith natin nagiging faith. Humihina. Ang kagandahan po, hindi mo nakabase kung gaano kalakas o gaano kahina yung ating faith. Ang kagandahan, yung trust natin, yung pagtitiwala natin, nakabase doon sa katapatan ng Diyos. Wala mo yung pinagkaiba pagka tayo po ay tumatawid sa isang tulay. Yung pagtawid natin sa tulay ay hindi mo nakabase sa ating lakas para hindi tayo mahulog. Nakabase yon sa lakas ng tulay. Ganun po tayo dapat sa Panginoon. We put yung weight natin sa Lord. We put yung ating kabigatan sa Panginoon. Kaya na malakas ang loob ni Jesus Christ. Come unto me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Yes. Kayang gawin ng Panginoon. Amen. Even when people fail, God remains faithful. His covenant love endures to generation. Ano ba yung makita natin na patungkol sa God's faithfulness to His people? In Christ, believers, whether Jew or Gentile, are heirs of Abraham's blessing. Dito natin mas maunawaan yung Old Testament. Dapat pagka binabasa natin yung Old Testament, meron tayo kung tinatawag na salamin na Galatians. Galatians chapter 3. Susunod natin yung salamin ng Galatians chapter 3. Kasi doon, may kita mo natin sa Old Testament, parang yung Israel. Pero dito ho, malinaw ko, sabi nito, Christ redeemed us so that the blessing of Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. Yung pangako ng Diyos doon kay Abraham ay napunta rin sa ating mga hindi lahi ni Abraham. So Christians today share in the same covenant blessing, God's presence, God's protection, and promise of inheritance. So paano ba yan? Ano ba yung Abraham's blessing? Punta tayo sa context of teaching. No? Understanding the Abrahamic and Mosaic covenant. Now, yung Abrahamic covenant, dito po tayo nakadugtong. Hindi po tayo nakadugtong sa Mosaic covenant. Yung Mosaic covenant, ito po yung ginawa doon sa Deuteronomy. Okay? Pagka binasa natin yung Deuteronomy, naroon yung kabuuan ng Mosaic covenant. So God's covenant, God's character and nature anchor His faithfulness to His people. Tayo po, yung anchor of faith natin, nandoon dahil matapat ang Diyos, dahil nangako ang Diyos, dahil siya ay tapat at sapat. Alam natin na tayo po ay pinagpaalan. Amen. Tayo po ay pinagpaalan. Amen. Past tense po yun. Amen. Tayo po ay nasa estado na pinagpaalan. Amen. Ito po yung Abrahamic blessing, no? So, God's Abrahamic blessing is God's sovereign promise to bless the world through Abraham's seed. Genesis 12, verse 2 to 3. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Kaya mo mga kapatid, huwag tayong matapos sa balan. Huwag tayong matapos sa curses. Kasi
na yun ni Jesus Christ doon sa cross. Okay? Dinil na yun ni Jesus Christ doon sa cross. Binayaran na tayo at natanggap natin yung blessing of Abraham. Ngayon, ano naman yung Mosaic Covenant? Ito po yung Israel's Covenant o mas kilala sa Mosaic Covenant. Sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow His command and decrees I'm giving you today, all these curses will come upon you and overtake you. May kaibahan. No? Tingnan mo natin yung kaibahan. Ito po yung comparison ng Abrahamic and Moses Covenant. Abrahamic blessing is unconditional promise. Israel Covenant is conditional. If you make condition. Okay? Second, the scope is global. It's all nation. All those who believe. Yung seed is for all. Yung Mosaic Covenant o yung Israel Covenant is national. Israel in the land, in the promised land. Okay? Ano yung focus nun? God's mission of blessing. That through Abraham's seed, si Jesus, all will be blessed. Israel's obedience to the law. Yung focus doon sa Israel ay obedience to the law. Makikita niya yung kaibahan? Kaya kaya pagka naunawaan natin to, pag nagbabasa tayo, makikita, kaya ma-distinguish natin. Ano yung para sa atin as Gentile na dahil sa Abrahamic blessing ay nakasama tayo through Jesus Christ. So, duration nga, eternal is fulfilled in Christ. Ito ay temporal tied to the land and to the law. Blessings to all people, blessings or curses depending on obedience. Okay? Yung po yung kaibahan nun. Kaya yung church, as a church, wala nang Jew or Gentile, tayo po ay pinagkaisa sa lahat ng nananampalataya. Whether sila ay Gentil, whether sila ay Hudyo, tayo po ay isa at isa lamang yung ulo, si Jesus Christ. Nawa, ito po ay maging malinaw po sa atin. Kung hindi man mamaya, pwede niyo akong tanungin. Ang Diyos po ay matapat. Amen. Remember, conditional yung sa Israel, yung sa Abrahamic blessing ay pero the same God. At yung Diyos na yun ay may kapangyarihan to fulfill His promise. Yun po yung kagandahan sa Diyos eh. Hindi lamang siya nag-promise, He has the power to fulfill His promise. Amen. Anyone could promise. No? Susungkitin ko ang buwan. Diba? Yung mga ganong promise. Ibibigay ko sa iyo ang langit. Diba? Ibibigay ko sa iyo ang star. Tapos nagsama na kayo, ang dami ng star na nakita mo. Literal list. Ibang star na nakita. Mga kapatid, God's promises are never empty. His infinite power fulfills them. So kaya pag di siya nag-promise, merong back-up yun ng kanyang infinite power. Abraham was fully persuaded that God had power to do what He had promised. Fully persuaded. Ganda nun, di ba? Fully persuaded. Yun po yung yung pagtitiwala natin sa integrity ng Word of God. What He promised, He has power to fulfill. Kaya po, maganda po pagka magmina kayo.
biminahin nyo yung mga promises na Lord pagka magkaroon ka ng space, no? Space, SBA. Pagka nababasa kayo, sinto boy, S. P, promise to claim. A, action to do. Ephesians 3:20, sabi ko, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. God is the one who is able to do more than we could ask. Amen. Kaya huwag mo natin pipiliin ang Diyos sa pananalangin. Yeah. No? Ihingi na natin sa panalangin ang mga concern mo natin. Minsan nakakabago, di ba? Pero hindi. Tuloy-tuloy lang mo yung pananalangin. For believers, the same power that fulfilled Israel's promises now secures our inheritance in Christ. So in God's integrity, ito yung takeaway natin. God's integrity guarantees His word, His faithfulness sustain His people, and His power fulfill His promises. Yung faithfulness ni God sustains us. Amen. His faithfulness sustains us. Nasusustain tayo. Sa panahon na akala mo ay nangihina ka, come to Jesus. He is able. Nangako siya na ang lahat ng napapagod ay kanyang papapagod. Amen. He is able. Amen. And He is capable na lahat ng promises ay i-fulfill because He has power. So human promises often fail due to weakness, fear, or change of mind. But God's promises stand firm because His character is unchanging. Unchanging ang Lord eh. Ang tao hindi. Yung memory na ng tao, pwedeng mawala, pwedeng mabago. Pwedeng dahil sa karamdaman o dahil sa edad. Pero si God hindi. Si God, hindi siya nagkakaroon ng Alzheimer. Natatandaan niya ang lahat ng kanyang mga Amen. Amen. So, ang gagawin mo natin ngayong umaga nito, we will have yung responsive declaration. We will have this responsive declaration. Bago tayo mag-end. Ito po yun. So, sasabihin ko yung sinasabi ng pastor yan, kunyara ako yan. Tapos sasabihin niyo sa congregation. Okay? Pwede? Amen. This is a responsive declaration. Ito ay gagawin natin na pinananaligan na ang sinasabi ng Diyos ay gagawin. Number 1. Sa pamamagitan ni Kristo, Kailangan ng pagpapala ng Abraham. ang salita ng Diyos ay totoo, Ang kanyang pangako ay tiyak. talo ang takot, Panalo ang katapatan ng Diyos. tapat ng Diyos mga kapatid. Amen. Kailanman hindi siya makukulang, kailanman lagi niyang gagawin ang kanyang mga pangako. Thank you, Lord. Mainam na panghawakan natin ang promises ng Lord. Tayo po ay pandalang manalangin. Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kagay namin ang iyong mga pangako kay Abraham. Ang salita mo, O Diyos, ay totoo. Nawawala ang takot namin, hindi dahil matapang kami, kundi dahil matapakan. Pinagkakatiwala namin ang aming mga sa buhay. Pinagkakatiwala namin ang aming kinabukasan. Yes, Lord. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng sitwasyon sa iyong mga kamay. Sa pangalan